Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking review tungkol kay Bonk Token sapagkat isa po itong requested mula kay ka-crypto natin dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, si Bonk Token, ayan po siya. Pinagkaguluhan po si Bonk Token itong mga nakalipas na araw kasi nagkaroon siya ng matinding pump. Pero yan, unti-unti na po siyang medyo parang bumalik po sa normal. At ayan, nagbigay po siya ng 3.36% na gain itong nakalipas na araw. Yan, last 7 days naman po ay 6.48. At ito po last month ay ayan, ganyan po, yan po yung sinasabi ko bakit pinagkaguluhan nito si Bonk nitong nakalipas na araw sapagkat nagbigay po siya ng 675.45% na gain sa mga investors or holders ni Bonk. Yan, ang laki po niyan, 600%, sabihin na natin 600%. At yan, pagdating po sa kanyang market cap ay top 231 po siya yung kanyang ranking. Ibig sabihin ay marami po siyang tinalo sa market cap. Malaki po yung kanyang market cap kasi umaabot po ng $222.9 million. Yung kanyang trading volume na rin ay mataas na rin, $45.6 million. Top 114 po siya. Kaya ayan, pagdating pa lamang po rito ay masasabi ko po na mayroon na po siyang matibay na pundasyon or foundation. Kaya ayan, meron po silang website dito. Gumagamit po sila ng contract na si Solana. Ginagamit po nila si Solana. Yung website nila ay ayan, meron po silang website. Bibisitahin po natin yan mamaya at maging yung kanilang Twitter account. Yung kanilang rating dito ay 3.8. Average rating po yan. Binigyan po ni Certic ng 3.1 na star rating. Yan, medyo mataas po kay Cyberscope. Nasa 4.4 yung kanyang star rating. Kaya, ayan po si Bonk. Bisitahin po natin yung kanilang website. Ayan po. Ayan, kulay orange. The Dogecoin of the People. Ayan. Initially launched as a free airdrop to the Solana community on Christmas Day 2022. Bonk's adoption has since grown parabolically to emerge as the true community coin of Web3. Ayan, nandito naman po lahat ng mga information na gusto nating malaman dito. Lalong-lalo na yung kanilang white paper dito kung binabalak po natin na mag-hold dito or mag-invest dito kay Bonk ay nandito po sa ibaba yung kanilang white paper, yung link sa kanilang ibaba. Sa kanilang white paper ay nandito po. Malalaman po natin lahat-lahat ng tungkol dito kay Bonk. Ayan, na gusto nating malaman bilang holder or investor. Kaya ayan, mahaba po kasi yan yung kanilang lang white paper kung pag i-content ko po yan dito ay magiging mahaba po yan. Aabot po tayo ng mga hindi lamang siguro isang oras yan. Yan, kasi sasamahan ko pa ng paliwanag ay yan, magiging napakahaba. Kaya summary na lamang po yung aking ibabahagi sa video na ito. Ayan, silipin naman po natin yung kanilang X account. Ayan po, meron po silang followers na 124.6k. Ayan, 124,000 na followers. Marami-rami na rin po yan. Ayan, linagay po nila rito yung kanilang token ID. Ayan, para sa mga wallet. Ayan, mga wallet natin, o mga wallet or mga ayan, kaya ito po yung kanilang official token ID. Ayan. Ito po yung kanilang naka-pinned na post. Be sure to check out Bonk.io, one of the best Telegram bots in crypto with rapid growing volume and users and absolute chat development team. Ayan, try it out. Ayan, pinopromote po nila ang isang Telegram bot na tinatawag po nilang si Bonk bot. Ayan, umuso na po talaga yung mga bot ngayon, mga trading bots.
Yan po, Bonk Art Master Holiday Edition Art Deadline Update to December 11 to 11 AMG. All art must be original. Yan, meron po silang isinasagawang pa-contest rito. Yan, Bonk na tinatawag po nilang Bonk Art Master. Yan, kung magaling kang gumawa ng art katulad nito ay ayan, submit mo po sa kanila. Masakaling ikaw ang mapalad na mananalo at meron ka pong makukuha na reward dito. Kaya ayan po yung kanilang mga latest post. Ayan, new to the Bonk community, want to learn more about Bonk origin and futures goal. Ayan, check yan yung mga bago lamang dito, kaya ayan. Yung mga bago lamang dito na gustong mag-invest dito kay Bonk ay ayan po, bisitahin daw po ninyo yung kanilang Medium article na ito. Kaya yan naman po yung mga latest na mga posts nila. Ayan, at ayan, balik po tayo sa kanilang website para yan, aking ibahagi yung aking review rito kay Bonk. Ngayon, ayan, si Bonk ay isa po siyang meme coin. Ayan po ang dapat nating malaman. Katulad din po siya ni Dogecoin at saka ni Shiba Inu. Ayan, aso na rin ito, si Bonk. At siya po ay nailabas dito sa Solana blockchain noong December 25 taong 2022. Ayan, noong 2022 pa ito. Ito po ang kauna-unahan na dog team na meme coin ni Solana. Ayan, kaya under po siya ni Solana. Ang token na ito ay ginawa para sa mga tao, ayan, sa mga individual na gusto po nilang ibalik ang liquidity, ayan, ng Solana-based decentralized exchanges. Ayan, ang total supply po ng Bonk ay halos malapit na po sa 100 trillion na coins. Ayan, yung 50% ng supply nito or yung kanyang 50 trillion coins ay binigay po ito bilang airdrop sa buong Solana community. Kaya yan, ang nagsaya po rito yung mga buong Solana community kasi lahat po sila nabigyan. Yan, 50%. Kaya kasama po rito ay yung mga artist. Yan, yung mga nabigyan dito ay kasama po yung mga artists, mga creators, at maging yung lahat ng mga active community members nito. Kaya yan, 5% po yung naibigay sa mga team developers, 5% sa marketing, 5% sa initial liquidity, 15% napunta sa Bonk DAO, 20% naman napunta sa mga early contributors, at 20% sa ayan, yung mga Solana NFT collections nila. Kaya ayan, ang tindi po ng kanilang umpisa, namigay kaagad sila ng airdrop. At yan, yung token na ito ay yan, lumago po ng higit 2,000% sa loob lamang ng isang linggo. Yan, at nalista po ito sa iba't ibang mga kilalang mga crypto exchanges noong December 30, 2022. Kaya talagang sumabog po si Bonk. Ang ilang mga projects ay ayan, na-built dito kay Solana ay na-integrate na rin ang Bonk. Yan, bilang isang option para gamitin na pambayad para sa mga NFTs. Yan, yung mga ibang mga users ay meron naman po silang opportunity na ayan, i-stake ang kanilang Bonk. Yan, Bonk token. Ayan, ngunit ayan, kailangan po nating malaman dito. Yan, ang parang medyo ikinababahala ko lamang dito kay Bonk ay anonymous po yung kanilang team sa likod ng Bonk na ito. And nung January 2023 ay meron naman po silang comprehensive na white paper para sa mga investors dito sa kanilang official website. Linagay po nila dito. Kaya ayan, yung gaya ng sinabi ko kanina, yung mga gustong mag-invest talaga dito kay Bonk ay mahalaga po na basahin ninyo yung white paper ninyo. Wag po lamang po kayong umasa sa aking review rito. Ayan, kasi yung review ko rito ay hindi gaanong kompleto o hindi sapat para magkaroon kayo ng para maintindihan nyo ng gusto yung kung ano ang Bonk token.
Kaya yan, tulad ng ibang mga meme coin ay si Bonk ay ayan, syempre meron na rin siyang mga critics. Maraming mga nagsasabi na si Bonk ay isa lamang daw itong pump and dump na token. Ayan. Parang ginawa para yan mag pump and dump. Ngunit wala pong evidence na ganito nga ang Bonk hanggang sa ngayon. Kaya yan, kailangan po nating malaman na talaga na mag-research talaga tayo rito. Yan, para maintindihan natin yung mga risk bago tayo bumili or mag-hold ng Bonk. Kaya ayan, lahat naman po talaga ng mga cryptocurrencies ay may risk. Kaya malalaman din po natin yan kung talagang i-research natin ito. Malalaman po natin yung kanyang risk. Pero ayan, yung pagkakaiba nga lang sa mga cryptocurrencies ay yung timbang sa kanilang risk. Siyempre, meron yung mas talagang alanganin tayo. Ayan, mas mataas yung kanyang risk. At siyempre, meron naman yung kanyang risk ay hindi gaanong nakakatakot or nakakabahala. Kaya yan lamang yung kanilang pagkakaiba. Kaya yan yung aking nakalap na information or aking nalalaman tungkol dito kay Bonk. Yung masasabi ko lamang dito na parang nakakabahala dito kay Bonk ay yung kanilang anonymous na team. Ayan, ito ay masasabi ko na ito lamang yung parang kanyang red flag na kasi kung pag may nangyari rito kay Bonk ay hindi po natin alam kung sino ang ating hahabulin. Ayan, kung may nangyaring hindi maganda rito kay Bonk. Yan, wala tayong pwedeng habulin para yan, ayusin nila yung problema na ito. Kaya yan lamang po yung red flag na nakikita ko dito kay Bonk. Kaya ayan ang aking naging review rito kay Bonk token para kay ka-crypto dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.